Okay guys, 'no? So siguro naman alam na po natin na itong, topic na 'to, punta na po tayo sa ating susunod na topic. 'Yan mga kaibigan, 'no? So, ano po bang susunod natin na topic diyan? Okay, okay. Ang susunod po natin na topic mga guys ay yung sinabi ko nga kanina 'no, ito pong panawagan ni Senator Risa Ontiveros, 'yan. So, mga guys 'no, panawagan po ni Senator Risa Ontiveros, ang sabi po niya, ang panawagan natin ngayon ay simple, hindi tingi-tingi. Kailangan ng pag-usapan, ihanda at ipasa ang isang emergency supplemental budget package na sa estima ng aking opisina ay aabot ng 52.8 billion. Yan. So, tingnan po muna natin 'no, patungkol po ba ito 'no? Saan po ba, patungkol ba itong, panawagan na ito ni Senator Risa Ontiveros? Eto po mga kaibigan ay patungkol po 'no sa, ah, looming, oil crisis sa buong mundo po ito, mga kaibigan, lalong-lalo na po 'no, may, mga natamaan po na, um, yung sa pagbomba mga kaibigan 'no ng US 'no. So, may mga natamaan na mga planta 'no ng, oil. So, talagang apektado po dito ang buong mundo at hindi lamang po ang Pilipinas 'no. So, kaya ang sabi po dito ni Senator Risa, yung panawagan po dito ay, etong, budget na 52.8 billion 'no. Sabi niya hindi totoo na wala tayong mapagkukunan. Meron. Kailangan lang pag-usapan, pag-isipan at aksiyunan na agad, 'yan. So, totoo naman 'yun mga kaibigan 'no, na meron naman talaga tayong pera, meron naman talaga tayong pagkukunan. So, kailangan lang talaga ay aksyon at talagang, kailangan maging maayos 'no, itong, yung plano at saka ilatag ng maayos para saan ba talaga ito. Kailangan merong, mapaglalagyan yung pondo na yan. Hindi po puwede na huhugutin lang pagkatapos mababalewala. So ito po ay ilalagay mga kaibigan 'no, for supplemental budget mga kaibigan, due to looming oil crisis 'no, oil crisis. Crisis, sorry po, lumalabas yung aking, Visayan tongue 'no, ka-probinsya ko po 'yan, sina sina Sara Duterte 'no, pero hindi po ako DDS, Marcos tayo. Sabi ko nga sa inyo segue lang tayo, sabi ko nga sa inyo, taga Mindanao po kami, pero hindi namin kilala ang mga Duterte 'no. Kaya nga, segue lang, sa topic natin, Kaya nga yung etong mga, DDS na talaga namang sila ay grabeng overconfident 'no, na si VP Sara Duterte daw ay mananalo sa 2028 dahil kilalang kilala daw, dahil sikat na sikat daw. Hello, taga Mindanao po kami, pero hindi namin kilala ang mga Duterte. Paano namin nakilala ang mga Duterte? Dahil po sa mga Marcos. Dahil ang mga Marcos po ang nagpakilala sa mga Duterte at ang mga Marcos po sinuportahan nila si Duterte kaya po 'yan binoto ng tao. At si Sara naman noong 2022 sinuportahan, ikinampanya ni PBBM kaya po siya ibinoto ng tao kahit masama ang loob ng mga tao sa pagboto kay Sara. Hindi po kilala si Sara Duterte. Wala po siyang botante, 1,000,000 lang po ang botante ni Sara. Real talk tayo, walang personalan, 1,000,000 lang ang boto ni Sara Duterte. Palagi ko po 'yang 'no, na 1,000,000 lang, meron po akong katibayan 'no. So, mamaya i-share ko sa inyo, tapusin muna natin ito 'no. Okay. So 'yan po mga kaibigan, ulitin po natin, ang panawagan natin ngayon ay simple, hindi tingi-tingi.
kailangan ng pag-usapan, ihanda at ipasa ang isang emergency supplemental budget package na sa estima ng aking opisina ay aabot ng 52.8 bilyon. Hindi totoo na wala tayong mapagkukunan. Meron. Kailangan lang pag-usapan, pag-isipan at aksyonan na agad. Yan po ang sabi ni Senator Risa Ontiveros. Actually, mga kaibigan, may nabasa ako, nakakaraang mga araw 'no, na ang pangulo natin, pinu-push na 'to mga kaibigan, 'no, yung mga oil subsidy para sa ating mga kababayan, 'di ba? So, etong alam ko mga guys 'no, meron na ito, eh. So, kailangan na lang ng, konting push para talagang eto ay, maganap na 'no. So, kung kailangang mag-legislate, mag-legislate agad-agad at talagang para ito po ay, maging batas 'no, para sa akin 'no, gumawa na tayo ng talagang batas 'no, mga kaibigan. Ang eto guys 'no, sa pagkakatanda ko lang 'no, bilang isinilang 'no, wala pang martial law, sa pagkakatanda ko lang, 1973 mga kaibigan meron tayong tinatawag na nakalimutan ko yung exact term 'no, pero 1973 pa lang guys 'no, gumawa ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Marcos Senior, Junior tuloy. Ferdinand Marcos Senior, gumawa po siya ng nakalimutan ko lang yung exact na tawag 'no, pero meron po tayo no mga kaibigan na nakaabang na pondo 'no, na tuwing merong krisis para sa, krisis sa oil ay hindi po tayo masyadong apektado dahil meron po tayong nakaabang na pondo. Nakalimutan ko lang yung exact term, yung katawagan, pero ginagawa po 'yan sa panahon po ni President Marcos Senior. So ngayon sana gano'n din 'no, ang ating mga mambabatas mag-legislate na lang tayo, gawing batas 'no, para hindi tuwing tuwing merong oil crisis ay saka gagawa na naman ng kung anong mga resolution or may executive, order. Sana gawin na lang batas 'no, na every time na talagang, magkakaroon tayo or isang batas 'no na magkaroon tayo ng pondo 'no, pondo, funds para sa oil crisis 'no, para every time na merong oil crisis talagang meron tayong pondo, guys 'no. So doon sa mga isinilang na wala pang martial law 'no, i-comment niyo kung natatandaan niyo, nakalimutan ko kasi yung termino, eh. Meron po ito sa panahon ni President Marcos Senior. So sana po gano'n din ang gawin ngayon para hindi na tayo nahihirapan na everytime na may oil crisis, world crisis 'no, sa oil ay saka pa lamang tayo maglalabas ng pondo. So sana mag-legislate na lang, gumawa ng isang batas para talagang magkaroon ng pondo patungkol particularly sa oil crisis. Para every time na may oil crisis, wala na tayong alalahanin dahil meron na tayong pondo. Oh, 'di ba ang galing? Oh, sana ako na lang magkongresista or magsenador. Both admin rich, komentarista. Okay mga kaibigan, papunta na po tayo sa susunod natin na, topic, 'yan. So eto naman guys 'no, ang ating, susunod na topic, 'yan, okey. Susunod po nating topic, naku, etong si Attorney Guanzon mga kaibigan, nag-react sa viral Lupin meme photo ni Pangulong Bongbong Marcos. Naku, ang pogi-pogi nga ng pangulo natin 'di ba, fashionista. Alam niyo mga kaibigan, konting ano lang, konting segue lang, yang pangulo natin guys 'no, fashionista talaga 'yan. Alam niyo ba, nag-aaral pa siya noon sa London. Talagang fashionista 'yan guys 'no. Yung mga damit niyan, talaga namang, hindi 'yan basta-basta na o makapagdamit lang 'no, nung nasa London siya. Talagang maganda mga kaibigan yung mga damit niya talagang, on fashion talaga siya mga kaibigan. Pero siyempre, nitong
umuwi na siya sa Pilipinas at, 'yan siya ulit ay, nag-serve 'no, sa publiko, eh, medyo iba na 'no, dahil siyempre pangmasa 'no, pangmasa ang, kaniyang, datingan. Pero ang maganda sa ating pangulo kasi pangmasa at the same time puwede rin sa elite at puwede rin sa mga middle class. 'Yan po, napaka-adjustable po talaga ng ating pangulo. Kaya po niyang, mag-merge 'no, sa anong lebel, kahit anong klase 'no, ng tao ay kaya po niya na makisalamuha at kaya po niya na, makiayon 'no, sa lebel 'no, ng bawat tao, bawat Pilipino. Ang hindi lang niya kaya ay gumaya sa ugali ng mga bastos na katulad ng kabastusan ng mga Duterte. Yun lang ang hindi kaya ng ating pangulo, pero kaya po niyang makisalamuha sa kahit anong uri ng tao at kaya po niya 'no, gayahin kahit anong fashion 'yan. Kahit yung mga fashion ng, simpleng tao, middle class, mga elite, 'yan, alam po 'yan ng ating pangulo 'no. So eto nga po mga kaibigan sa topic natin, eto pong si Attorney Guangzon, nag-react na naman sa lupin meme ni Pangulong Bongbong Marcos. Ay naku, wala naman po talagang makita yan na maganda. Basta patungkol po sa ating pangulo, wala siyang makitang maganda dahil ever since yan po si Guanzon ay anti-Marcos. Ever since yan guys, anti-Marcos talaga yan, no? So eto nga guys, nagbigay ng reaksyon itong si Attorney Rowena Guanzon. Matapos mag-viral sa social media ang meme na naghahambing sa larawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng anime karakter na si Arsene Lupin III mula sa Lupin III. Yan. Actually, hindi ako nanonood niyan eh. Hindi ako nanonood yan, mga kaibigan. No? So, sa kumakalat na larawan, makikita ang pangulo na nakasuot ng fedora hat, 'yan, salamin, coat at pulang scarf, 'yan. Ako naka-red ako na polo, na ikinumpara ng ilang netizen sa porma ng karakter at pabirong komento ni Guanzon, "Sabi ko na, eh, napanood ko na ito dati, eh." 'No. So 'yan po. So itong si Guanzon mga kaibigan, basta patungkol po 'yan 'no sa ating pangulo, ay negative po 'yan palagi. So inggit lang siya 'di ba, inggit lang. Pero kita naman natin mga kaibigan na eto pong pormahan ng ating pangulo ay hinangaan mga kaibigan ng ating mga kababayan at ng mga malalaking personalidad. Hinangaan po at sinabi na, "Wow, ang galing naman ng fashion ng ating pangulo." Mga kaibigan 'no, na talaga namang tumatak sa isipan at sa puso ng bawat Pilipino at ng mga tao na nakakakita sa kanya. Ba, iba ang datingan ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Hindi lang pang-presidente, pang-model pa, pang-fashion pa 'no, 'yan ang pangulo natin, talagang may fashion sense 'no, mga kaibigan. So, dito guys 'no, dito sa sinabing ito, sa reaction na ito ni Rowena Guanzon, mga kaibigan, so nakikita natin na naiinggit lang siya. Kasi siya mga kaibigan, nagsusuot man siya ng, mga branded, meron man siyang Gucci, oh, may Rolex man siya, pero kahit ganyan yung kanyang, pinapakita panlabas, eh, napakapangit naman ng kanyang panloob, 'di ba? So, ang maganda kahit wala kang mga Gucci, wala kang Rolex, wala kang mga mamahalin na mga kasuotan, pero mas maganda kung ang iyong kalooban ay maganda, 'di ba? Hindi katulad sa ating pangulo, maganda na ang kaloob-looban,
maganda ang isipan, ang puso, ay magaling pa sa fashion. Oh, 'di ba? Oh, inggit na inggit ang mga DDS. Inggit na inggit si Rowena Guanzon. Paano naman kasi mga kaibigan, eh, wala namang pumupuna sa kanya, 'di ba? Kailangan pa niyang i-lift up ang kanyang sarili at ipaalam sa mga tao na naka-Gucci siya, na naka-Rolex siya, para siya ay talagang, pansinin. Hindi po katulad sa ating pangulo, BBM, na talagang pansinin mga kaibigan at ang mga tao ay talagang tumitingin sa kanya, lahat 'no, ng kanyang mga kilos, lahat pananalita ay talaga namang, nilo-look up ng mga tao at ng mga leaders sa buong mundo. Hinahangaan ng ating pangulo sa buong mundo. Alam niyo ba mga guys, kuwento lang sandali 'no. Kagabi, panood ko yung magsasalita 'no, yung ating pangulo. May mga Pilipino, mga kaibigan 'no, nagko-comment. Talaga makakapag-isip ka talaga, eh. Mga Pilipino ba 'to o mga troll ito ng China 'no, itong mga nagko-comment. Kasi mga kaibigan, biruin mo, yung presidente mo dapat 'di ba proud ka magsasalita 'no, sa sa ibang bansa magsasalita. Dapat 'di ba proud ka? Pero anong nilalagay nila sa comment section? Kung ano-anong mga paninira sa ating pangulo. Kesyo, yan na naman magkakalat ka bulol-bulol. Hello? Yun bang simpleng pagbabakel mo natural lang yun, natural lang sa tao na lalong-lalo na ganito kasi yan 'no, sa psychology 'no, mga kaibigan 'no. Yung mga taong sobrang bilis mag-isip na katulad ng ating Pangulong Bongbong Marcos, ang bilis mag-isip. Kaya minsan 'pag nagsasalita nagbabakel yung words ay nag-aano, eh, yung parang nabubulol-bulol na dahil sa sobrang, bilis mag-isip, hindi mai-deliver ng napakabilis din 'no, dahil sa alam niyo yun mga kaibigan, gano'n po ang nangyari sa ating pangulo. Subukan niyo 'yan. Unlike po doon sa mga mabagal mag-isip, sobrang bagal din po 'yan magsalita. 'Yan po mga kaibigan sa psychology. Tingnan niyo, guys, pansinin niyo si Sara Duterte, pansinin niyo si Sara, paano siya magsalita. 'Di ba ang bagal? Loading. Eh, 'pag nanonood nga ako sa kanya guys, ako ay talaga namang nabo-boring kasi loading, ang bagal niyang mag-isip tapos gaganyan pa siya. Parang walang maisip guys. Loading na loading talaga si Sara Duterte. Kasi nga brainless, walang utak, bugok, hindi alam yung susunod na sasabihin. O pansin niyo rin yung tatay niya, o yung tatay niya 'di ba, si Rodrigo, gano'n din, napakabagal, loading. Hmm, pero pansinin niyo ang pangulo natin, ang bilis 'di ba? Ang bilis mag-isip. Minsan nga parang hindi na nag-iisip, eh, dire-diretso, eh. Kasi gano'n, eh, ang daming stock knowledge, ang daming alam. Samantalang yung mga Duterte, sina Sara, sina Rodrigo, loading na loading, wala talagang sabagay inamin naman ni Duterte, oh, na 75 lang siya, 'di ba? 7 years in high school, oh, sinabi niya yun mga kaibigan, oh, kinakantahan ko nga yung mga DDS niyan, eh, 7 years in high school. Yan po ang totoo mga guys. Si Rodrigo Duterte ay hindi matalino. 7 years in high school po yan, 'no? Yan po. Kakulango.
Mga